Sige, buksan ulit natin sa Roma, chapter 5 ulit. Verse 14 hanggang verse 18. Pakibasa ng isa. Chapter 14, Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang naragin, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo, maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob na nagpapawalang sala naman ang dinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, nakali ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan ng isang tao, sa Jesucristo ang mga taong pinagpala ng sagana at tinuring na matuwid ng Diyos na maghari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng walang sala at buhay sa lahat. So dito sa Romans chapter 5 na binasa natin sa verses 14 to 18, ito yung comparison o further comparison between Adam at saka si Christ, kung ano yung pagkakaiba ni Adan at ni Kristo in reference to their role and in the result of their role sa humanity, sa kanilang ginawa, no, sa kanilang buhay. So una, makikita natin si Adam ay nilikha din ng Diyos at siya ang pinakaunang nilalang. At si Adam ay nilikha ng Diyos na walang kasalanan. Siya ay innocent. At si Adan lang ang taong walang pusod. Saka si Eva. Bakit? Hindi sila ipinanganak ng magulang. So hindi sila galing sa inunan. So kaya wala silang pusod, no? Ang may pusod lang yung mga sumunod na. Kasi nagkakapusod lang dahil galing ka sa tiyan, di ba? Ng ina mo, nakadugtong yung pusod doon sa inunan, kung saan kumukuha ng protina yung iyong katawang lupa. Si Adan wala nun dahil siya ay hindi naman galing sa tao na ina, no? Wala silang ama't ina. Si Adan at Eva ay nilikha mula sa alabok. Yun nasa Genesis chapter 2. At ang nangyari ay mula sa alabok ng lupa, nilikha muna si Adan at nagkaroon siya ng buhay nung hingahan siya ng Diyos, no? So hiningahan siya ng Diyos sa kanyang ilong at siya nagkaroon ng kaluluwang buhay. So ang ginawa ng Diyos kay Adan ay kakaiba naman sa kay Jesus, kasi si Adan ay nilikha na inosente pero may kakayahang magkasala. So although si Adan ay nilikhang walang kasalanan, pero mayroon siyang capacity na magkasala. So ang tawag doon sa theology noong nilikha na inosente ay posse peccare. Innocent but able to sin. So inosente siya pero may kakayahan siyang sumuway. May kapangyarihan din siya na hindi sumuway, no? Kasi siya inosente lang. So kung siya haina ng pagkain ni Satanas nung tukso na kainin yung bunga ng kahoy, pwede naman si Adan tumanggi. Kasi siya rin ay posse peccare. He is able posse non posse peccare, no? He is posse non peccare. He is able not to sin. Yun ang posse non peccare. At siya rin ay posse peccare. He is also able to sin. Kaya nga si Adan ay mayroong accountability at mayroon siyang responsibility
Kaya marapat lang na siya ay pinarusahan. No, kasi hindi po yung iba nagsasabi, bakit panilika si Adan? Eh kung siya rin lang ay magkakasala, di ba? Eh bakit naman nilikha nga si Adan kung hindi rin siya magkakasala? Eh di wala pala siyang kalayaan. So yun din ang sagot. So nilikha ng Diyos ang tao na malaya. Hindi ang Diyos ang naging dahilan kaya nagkasala ang tao. Nagkakasala ang tao pagka siya ay naakit ng kanyang pagnanasa at sinunod niya yung kanyang ninanasa, nalabag naman sa kalooban ng Diyos. So kaya hindi dapat isisi sa Diyos, dapat nilikha pa naman si Adan kung magkakasala rin lang. Dahil hindi naman ang pagkakasala galing sa Diyos. So yun ang kalagayan ni Adan bilang isang tao na nilikha ng Diyos, wala siyang magulang, pero meron siyang kakayahan na magkasala, kahit siya din ay may kakayahan ding hindi magkasala. Dahil siya lang ay nilikha na may kalayaan na magdesisyon. Siya inosente. Kung hindi sana siya nagkasala, wala siyang kasalanan. Nasa kanya yung abilidad na magkasala. Ngayon, si Adan din ay nagdesisyon na magkasala. Kaya siya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng tinatawag na imputed guilt. Imputed guilt. So, ang sabi ng Diyos sa kanya, binibigyan kita ng kalayaan na kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy sa hardin, pero wag mo lang kakainin ang bunga ng kahoy na nasa gitna nito. Kapag kinain mo yon, mamamatay ka. So, si Adan nagkasala. So, kahit siya may kakayahang hindi sana magkasala, nabuo sa isip niya na maging marunong. Kasi sabi ni Satanas, tinanong niya si Adan at Eva, sabi ni Satanas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bunga? Sabi ni Eva, opo, totoo. At sinabi din niya na pag kumain kami ng bunga, mamamatay kami. O humipo man lang. Pag kumain kami o humipo man lang, ay mamamatay kami. Dinagdagan ni Eva. Sabi ng Diyos, hindi totoo yan. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. So, ang ginawa ni Satanas ay kanyang sinalungat ang salita ng Diyos. Sinalungat. So, binali. Yun ang ginagawa ng mga false prophet nung katulad sa Infanta. Kaya mabigat ang parusa pag yung salita ng Diyos, babaloktutin mo para sa iyong sariling benefit. So gusto ni Satanas mandamay kasi siya ay naparusahan na bawal na siyang magbalik loob sa Diyos. Alam ni Satanas na siya ay papunta na sa kapahamakan. So ang ginagawa ni Satanas ay nandadamay siya ng kasama sa impyerno. Yun. Ngayon, si Eva ay bumigay dahil siya naloko. Sabi nga ni Satanas pa, hindi totoo yan. Sabi diyan, hindi kayo mamamatay. Sa totoo niyan, pag kumain kayo, magiging marunong pa kayo. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Totoo nga naman, di ba? Kumbaga, malalaman nilang mabuti at masama. Kaya lang sana, hindi nila dapat malaman kung anong masama. Kasi pag nalaman mo kung anong masama, doon ang gagaling ang guilt. Tingnan mo, kung hindi mo alam kung anong masama, may guilt ka ba? Wala. Yung mga bata ba, may guilt? Kahit sila ay likas na may kasalanan, dahil siya isinila na makasalanan, dahil nga nagmana kay Adan. Yun ang dahilan kung bakit lahat ng tao ay makasalanan. Dahil namana na natin yung kanilang kalikasan bilang tao na makasalanan. Kaya lahat ng tao na nanggaling kay Adan, mula na si Adan ay magkasala, lahat tayo ay makasalanan na ng isilang. Hindi tayo tinuturo ang magkasala ng ating magulang. Kusa tayong nagkakasala dahil likas sa atin. Kaya nga kahit ang isang sanggol na 1 taong gulang, pag inagawa mo ng dede yan, talagang bubugtian ka niya, no? Pipilipitin ang iyong kamay, no? Ka para makuha uli yung kanyang gusto, yung kinuha mo sa kanya. So kahit na hindi niya alam yon, pero hindi siya guilty kasi wala siyang alam eh. So nagkaroon ng guilt dahil nga alam na ng tao ang kasalanan, nagkaroon na siya ng guilt. Natatakot na siya. At si Adan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng imputed guilt sa lahat ng tao. Ang lahat ay nagkasala,
Kaya dahil doon, pati yung guilt ni Adan ay naipasa na rin sa tao. Kaya ang lahat ng tao ay naging makasalanan. At si Adan din ay namatay. Dapat si Adan ay nilikha na wala siyang kamatayan. At saka ang katawan niya nung hindi pa siya nagkakasala, kakaiba sa katawan niya nung nagkasala na siya. Kasi nung siya hindi pa nagkakasala, wala siyang pagkabulok, hindi siya nabubulok, hindi siya nagkakasakit. Hindi siya tumatanda. Hindi siya nagugutom, pero kumakain. At ang sabi ng mga Bible scholars, kumakain siya pero hindi siya dumudumi. Wala siyang ganitong bituka na gaya natin. Kasi hindi siya sinumpa pa ng Diyos. At ang mga hayop din, hindi rin namamatay. Pati halaman. Walang kamatayan pa noon. Kaya sabi rito, ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan dahil sa kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Yun yung logic behind. Yun yung logic or explanation doon sa pagpasok ng kasalanan sa mundo. Yun ay dahil sa pagpasok ng kamatayan. Namatay ang lahat dahil lahat na ay nagkasala na. Imaginein mo noon kung walang kasalanan. Wala rin kasi, hubot-hubad din sila, di ba? Kaya nga wala silang damit eh. Kasi ang mali siya, yun ay kasalanan. Kung walang kasalanan, walang mali siya. At wala ka dapat itago. Diba? Kaya ang tao nagtatakip ng ating kahubaran dahil tayo makasalanan eh. Diba? Meron tayong malis. Pero nung si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos, hubot-hubad sila. Pero sabi sa Bible, naglalakad sila sa hardin, hubot-hubad sila, pero hindi sila nagkakahiyaan. Bakit? Inosente nga sila. Wala silang alam kung ano ang masama. Ang alam lang nila kung anong mabuti. At dahil doon, wala silang kasalanan. So, ang kasalanan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kahihiyan. Di ba, pag may utang ka, di ba? Hiyang-hiya ka, hindi ka makadaan, di ba? Lalo pag di ka na makabayad sa tindahan, di ba? Doon ka kumukuha ng konsumo mo. Pagkatapos ay bumibili ka doon sa tindahan, pag may pera ka na iba, ay nahuli ka. Hiyang-hiya ka ngayon. So, ang ginagawa mo, doon ka dumadaan sa likod. Dahil sa kasalanan. Nahihiya ka kasi you are guilty. Yun ang dahilan kung bakit may kahihiyan, mayroong away. Sinasasaling na ang pride. Kasi inosente ako, kung hindi ko alam na ako ginagawan mo ng masama, ba't naman ako magagalit? O dahil alam ko na ang masama, ginawa mo kong masama, nagagalit na ako. So ang resulta ng lahat ng kasalanan ay yung ating minanang kasalanan. At ang imputed guilt o ipinasang yung conviction sa kasalanan. Na tayo ay guilty sa ating mga pagkakasala. Yun si Adan. Siya nagpasok ng kasalanan sa mundo. Siya rin ang nagpasok ng guilt sa mundo. Siya rin ang dahilan ng kamatayan sa buong mundo. Well, in fact, sabi ng Romans chapter 8, ang lahat na ng mga nilikha ng Diyos ay namatay na rin dahil sa kay Adan. Dahil si Adan ang crown of all creation, siya ang korona ng lahat ng nilikha ng Diyos, ang pinakamataas. Siya ang representative ng lahat ng nilikha. Nang siya magkasala, nadamay ang lahat ng sangnilikha sa sumpa ng Diyos. Diba sabi ng Diyos, pag kumain kayo, sumuway kayo ng aking utos, mamamatay kayo. Hindi lang ang namatay ay si Adan, kundi ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, nagkaroon na rin ng kabulukan. Pati ang mga planeta, mamamatay na rin yan. Dati hindi sila ganyan na mamamatay, umawawalan ng sikat. Kaya ang mga stars na rin ay nagkaroon na rin ng kamatayan. Mayroon tinatawag tayong dying star. Diba? Bakit may dying star? Because of sin. Kaya sabi sa Romans 8, all of creations are eagerly waiting for the revelation of the children of God. And sabi doon sa Romans chapter 9 verse 18, pababa. At ang sanglilikhang ito ay palalayain mula sa pagkabulok. Yung sanglilikha. Kaya nga ito lahat ng ito na nakikita natin, itong mundo, planeta, mga galaxies, lahat ng mga heavenly bodies, stars, asteroids, lahat ng mga planeta, galaxies, lahat na yan, yan ay papalitan. Magugunaw ito lahat. Itong present heaven will be destroyed by fire. Ito sabi ni Peter. At gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa.
Dahil lahat ay naapektuhan ng kasalanan. Grabe, cosmic effect. There's a cosmic effect of sin. Yung cosmos. The consequence is death. All of the creations of God, yung cosmos ay mamamatay. Maglalako. Mabubulok. Kaya ang ating katawan ay nabubulok. Kaya ang ating buhok nalalagas. Ngipin natin nabubunot ng kusa. Nagpahinga na. Kusa na lang yung isa kong ngipin, bigla na lang bumigay. Sabi ni General. Sabi, tinawanan ako ni General. Sabi niya, nag-retire na ng kusa, no? Nag-retire na daw. Oo nga eh. Sige, hindi ko akalain na bigla na lang siyang matutumba na lang. Natumba na lang siyang kusa. So, nabulok na lang kusa siya. Kasi yung lalim pala, butas na siya. Hindi ko alam. So, kaya may kamatayan ay dahil kay Adan. Si Adan ang progenitor of sin. Si Adan ang progenitor and yung propagator of guilt. Sa kanya, dahil sa kanyang kasalanan, imputed ang ating yung pagiging convicted sa kasalanan. Yung hatol ng Diyos ay nasa atin dahil sa kasalanan ni Adan. Iyon ang dahilan. Si Eva ay hindi na binanggit ni Paul kasi si Eva, ang dahilan din ng kasalanan ni Eva, si Adan din. Dahil kung hindi si Adan, kung binantayan ni Adan si Eva, hindi naman siya matutukso. Ang talagang mayroong utos si Adan, hindi si Eva. Kasi inutusan ng Diyos si Adan, wala pa si Eva. Kaya ang obligasyon ni Adan is to educate Eve about yung command ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga ng kahoy. So, ang nakarinig niyan ay si Adan, kaso hindi niya dinisiplina si Eve. At nasaan nga siya nung si Eva ay kinakausap ng ahas? Siyempre naroon siya. Kaya merong isang author na sumulat, The Silence of Adam. Silent siya eh. Ang kasalanan niya, hindi niya ginovern. Hindi niya sinuheto ang kanyang asawa. Under desire. Yun. Although hindi niya alam na under siya. Pero yun nga, he is able to sin. So kaya nagkulang siya sa kanyang obligasyon sa kanyang asawa na suhituhin mo siya. Hindi ang asawa mo ang masusunod sa lahat ng bagay. Dahil kung ikaw may panindigan ka, ikaw ang masusunod. Kung alam mong tama ka, walang makahadlang sa'yo. Bakit? Di ba? So, kailangan magpasakop talaga si Eve. Pero hindi si Eve nagpapasakop dahil si Adan hindi sinasana yung kanyang otoridad. Parang yung isang elder lang sa infanta. Gusto maging leader, pero yung asawa niya, pag tinitigan siya, nababago. Titiklop na siya. Ay wala kang karapatang maging leader ng isang iglesia kung ikaw mismo. O pulis ka, under ka, dapat hindi. Diba? Lalo pag pulis ka, dapat i-exercise mo pa yung iyong authority. Pero kung mali ka na, tumigil ka rin. Diba? Pero kung alam mong tama ka, kahit ayaw niya, ikaw ang leader ng pamilya eh. Kuha sa tingin. Makuha ka sa tingin, sabi ni Juan, Lani Mercado. Kay Bong Revilla. So ang ano diyan is si Adan. Ngayon, pag-usapan naman natin, sino si Kristo? Kinumpara dito. Sabi dito, kung sumagana ang sumpa ng Diyos, okay, paliwanag ko muna. Anong kamatayan na earn ni Adan? Ang isip lang kasi natin, ang kamatayan, yung physical death. Na yung nalagutan ka ng hininga ba? Yun lang akala ng tao, lalong hindi mananampalataya. Akala yun lang ang ibig sabihin ng kamatayan. Na pagka matanda ka na o nagkasakit ka na, nag-fail lang isa sa mga organs mo, siyempre, ano ang hininga mo na? Malalagot. Akala nila yun lang kamatayan. Hindi, ang kamatayan, ang ibig sabihin ay sa literal ay separation. It's not cessation from existence. Kasi ang ating pakahulugan sa kamatayan, cessation. Pagtigil ng buhay. Hindi tumitigil ang buhay pagkatapos ng kamatayan na pisikal. Diba? Kaya kita mo, pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. O kung wala ka ng existence, sinong huhukuman?
Diba? Hebrews 9:27. So, it is appointed by God for men to die once, and after that, judgment. So, after death, ba't may judgment? Sino i-judge? Kung nawala na yon, wala nang i-judge kung wala nang hindi na nag-cease ang tao. So, hindi siya cessation from existence, but it's only physical. Yung unang kamatayan, yung spiritual. Ang ibig sabihin ng spiritual death, buhay ka physical, pero hiwalay ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu, dapat makipag-ugnayan ka sa paraang spiritual, dahil patay ang iyong espiritu, hindi mo kilala ang Diyos, buhay ka physically, pero lagot ang iyong connection sa Diyos, kaya patay ka rin. Maraming tao patay sa spiritual, buhay sa physical, kumakain, natutulog, may trabaho, no? Nag-i-enjoy sa buhay, yung routine, daily, gigising, mag-aaral, mga ngarap, lahat ng bagay ginagawa. Pero pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya, wala na siyang ugnayan sa Diyos. Buhay nga lang siya physically, pero patay sa spiritually. So walang kwenta ang ganung buhay. Pagkamatay niya, hiwalay din siya sa Diyos. Kasi hindi nga niya kilala ang Diyos ng buhay pa siya eh. Paano niya makikilala ang Diyos ng patay na siya? Ay the same yung mind mo at saka kaluluwa mo, iisa siya. Kung ano yung alam mo habang ikaw ay buhay, hindi nang alam mo pag namatay ka. Baka saan ka pupunta? Sabi nga ni Tomas, sabi nga ni Felipe, hindi namin alam kung saan ka pupunta, di ba? Sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan ng buhay. Saan po ba yun? Hindi nga niya alam eh. Paano nga po? Kaya nga, sabi ni Jesus, sumampalataya ka. At saka mo malalaman. Kailangan manampalataya ka sa sasabihin ko sa bahay ng aking ama yun. Kasi nga, hindi pa niya naunawaan eh. Kung hindi mo naunawaan sa lupa kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa, paano maunawaan pagkatapos mong mamatay physically? Yun lang ang alam mo. Kaya nga ang karunungan, ang isa sa mga kayamanan natin na di mapapalitan ng kahit ano. Lalo na yung karunungang biblical. Pag may alam ka sa Bible, iba ka kaysa sa ibang tao. Ang ibang tao, akala nila, pag namatay ako, ipapasok ako sa pansyon, mabubulok. Yun ang akala mo. Pagkamatay mo, gigising yung kaluluwa mo, sa apoy, patay. Problema, wala nang second chance. Paghuhukom mo na agad. Hindi pwedeng may second chance, kasi unfair naman. Yung taong nabuhay na talagang naglingkod sa Diyos, pagkatapos kung may second chance pa pala, yung taong hindi naglingkod sa Diyos, pwede pa palang maligtas. Unfair naman sa akin, di ba? So, kaya para fair, lahat dito ang pag-asa, dito lang sa lupa. Dito ang training ground para sa eternity. Pag hindi ka dito sumampalataya habang buhay ka, kahit mamatay ka, handa ka ng pag-asa pa. Doon ka na sa walang hanggang pagkahiwalay. At yun ang ikatlong uri ng kamatayan. Yung pagkahiwalay na walang hanggan sa Diyos. Sa walang hanggang kawalan ng grasya. Sa kawalan ng pabor ng Diyos sa impyerno. Hindi ang tao talaga nahihiwalay na parang ang Diyos hindi ka na nakikita, kundi ang nahihiwalay sa tao sa impyerno ay yung favor, yung grace ng salvation. Yan lahat ng grasya, yung kabutihan ng Diyos, hindi mo na maranasan kailanman. Dahil hindi ka na iligtas pa kailanman ng Diyos sa impyerno. Yun yung eternal separation from the grace of God. Hell, and especially yung hell, grabe yun. Walang hanggang apoy na hindi namamatay, na may uod na pang-apoy na hindi rin namamatay. May uod din doon na di namamatay. May eternal worm. Not only eternal fire, but immortal worm. Yung worm kasi is symbol of yung pagkabulok. At ang kamatayan ay yun yung hell mismo, pagpaparusa ng Diyos. Yun yung hell, ang walang hanggang parusa ng Diyos sa apoy, sa kaluluwa na hindi rin namamatay. At hindi makakatakas yung physical natin. Ha? Kasi merong ang tawag diyan, hellification of the body. Kung may glorification of the body ng believers, para yung katawan nila buhayin at yung espiritu nilang nasa langit, sasapi, at buo ang kanilang katawan, kaluluwa, at saka espiritu na mag-i-enjoy kasama ng Diyos. Meron ding hellified body na may katawan ding pang-impyerno, pang-apoy. Iba ang katawang pang-impyerno sa katawang makalangit. Iba rin ang components noon. Yung katawang pang-impyerno,
Yun naman ay talagang ginawang sadya para parusahan. Na mararamdaman niya ang apoy, ang init ng apoy, pero hindi siya mamamatay. Kaya yung mga kaluluwa ngayon ng tao na nasa impyerno, doon sa huling paghuhukom, haharap uli yung kaluluwa nila, kasabay bubuhayin yung lahat ng katawan ng namatay na hindi Kristiyano, at buo ang kanilang pagkatao, kaluluwa, espiritu at katawan haharap sa Diyos ngayon. Kasi hindi pa ang final na punishment, place of punishment ay hell. Yan ay intermediate state lang. Ang final punishment ay yung lake of fire, yung lawa ng apoy. Dahil gugunawin din ang impyerno, dahil gugunawin nga lahat di ba? Pati impyerno gunaw din. Pero lilikaan Diyos ng bagong parusahan. Yun yung, kung may bagong langit at bagong lupa, may bago ding lawang apoy. Na yun ang permanent na place of punishment for all those who don't believe in God. Sa mga atheists, sa mga agnostics, sa mga fake believers, sa mga fake apostles, fake pastors, fake believers, lahat. Lahat tao na hindi totoo. False prophets, lahat sila gugugulin ang walang hanggan, no? Imagine yung eternity. No, ang eternity walang katapusan. Imagine mo, may isang langgam dito na lahat ng ating momo sa lahat ng ating kainan dito sa buong building hinahakot sa SM Center Point. Bahala siya kung masagasaan siya dyan, di ba? Isa lang langgam, hahakutin niya yun araw-araw. Pag napuno nung isang langgam na yon, yung buong SM, wala pang isang segundo ang lumipas sa walang hanggan. Ganong katagal. Ang walang hanggan ay walang time element. Walang time frame, walang kahit anong sukat ng panahon. Permanency. Eternal punishment, permanent punishment for all eternity. Dahil walang kamatayan talaga ang tao. Ang tao hindi nagsisis from existence. Hindi rin totoo ang reincarnation. Ang reincarnation ay isang doktrina o ideya na inimbento dahil takot sila sa impyerno. Akala nila lilipat talaga sa hayop ang kanilang kaluluwa pag sila naging masamang tao sa lupa. Ngayon, well, iyon yung ginawa ni Adan. So all destruction, all guilt, all sin, all bad things that are happening now, that we experience now, and all people have experienced after his fall to sin, lahat ng ito ay dahilan sa kay Adan. Ngayon, tingnan naman natin ang ginawa ni Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo ang kauna-unahang tao at wala nang ibang tao pang isisilang ng berhen. Wala na. Wala nang tao pa na isisilang ng isang babaeng walang gumalaw na lalaki. Only Jesus Christ is the sole human being on earth that has ever lived and that who will ever live that is not a product of a human father. Did not come from a human parent. Akala nila kasi si Kristo, ordinaryong tao. Hindi. Kaya di ba ang narrative, sabi doon, nakatakda pa lang magsama si Joseph at saka si Mary. Natagpo ang buntis na si Mary. Kaya nagtaka si Jose. Akala ni Jose, nagtaksil si Maria. Paano ka nabuntis? Hindi pa tayo nagkakaroon ng pagsasama. Hindi pa tayo nagsipi. Kaya gusto niyang hiwalayan. Habang natutulog si Jose, may anghel na nagsabi sa kanya na huwag kang matakot na pakasal si Maria dahil ang kanyang anak ay hindi mo anak. Ang kanyang anak ay anak ng kataas-taasang lumikha ng lahat ng bagay, yung kataas-taasang Diyos. Ay siya may pananampalataya. At malinaw yung anghel, yung vision, yung panaginip niya, sabi ng anghel. At si Maria din ay nagtapat. Kilala naman niya si Maria, honest ito. Alam naman din ang buhay ni Maria. Sabi ni Maria, wala akong ginawa. Tapos nagsabi din kay Anghel Gabriel si Maria, huwag kang mag-alala, ang dinadala mo ay anak ng Diyos. Duruin mo yun. Sino ako? Sabi ni Maria. Para ako maging ina ng Diyos. Hindi yan.
Kasi si Maria tinuturing din sa doktrina ng Christianity na ina din siya ni Jesus. Talaga. Bilang tao, no? Ay si Jesus din, maging tao, hindi naman naghiwalay yung deity nga at humanity. Siya Diyos din at parehong tao rin. Kaya ina din siya ng Diyos din. Kasi hindi mo pwedeng hiwalay yan eh. Kasi tinuring na Theotokos din. Theotokos, God-bearer. Mother of God. Diba? Pero hindi siya holy. Makasalanan din si Maria. Pero, kaya si Jesus, walang kasalanan. Kung si Adam ay may ability to sin, si Jesus without the ability to sin. And without the tendency to sin. Kasi si Jesus ay non-posse pecare. Siya lang ang taong non-posse pecare, unable to sin. He is not sinful in any way. He is holy, perfectly holy. And he is not able to sin. Yun yun. Ang tawag doon ay impeccability. He is impeccable. He cannot sin. He has no desire to sin. He has no inclination to sin. He has no inherited sinful nature. He has no tendency to fall, to sin. Wala talaga. Kaya nga, si Jesus, kaya niya lahat tiisin ang lahat ng tukso kasi unlimited ang tuksong pwede niyang mapagtagumpayan. Lahat na ng tukso, lahat na ng isip, na pride, ipinaisip sa kanya pero hindi niya na kayang magkasala. Kaya nga, kaya niyang akuin ang lahat ng anumang bigat na kasalanan dahil lahat ng kasalanan kaya niyang pagtagumpayan at pinagtagumpayan niya. Kasi kung may limitasyon siya, kung siya ay capable, paano niya matutubos yung mas matindi sa kanya yung pagtitimpid? Ay di mas banal sa kanya yun. Ay kung ang kanya lang kaya, hanggang doon lang. Pag nagutom na siya ng 2 araw, ay talagang kailangan niyang kumain. Ay si Moises nag-fasting ng 40 days. Sa area na yun, patas lang sila ni Moises. Hindi, higit siya sa lahat ng tao na kaya niyang tiisin ang lahat ng pagtitiis na kinaya rin ng lahat ng tao at higit ang kanyang kakayahan. Sabi doon, hindi siya nagkasala kahit sa pagsasalita ng pagkasinungalingan. Kahit isasabi ni Peter, kasama niya for 3 years mahigit. Ni minsang sinabi niya na hindi niya tinupad. Wala siyang sinabing hindi niya tinupad. Siya ay talagang full of integrity. Wala siyang kahit anong binayulit na kautusan ng Diyos. Hindi siya tumingin ng mahalay sa isang babae. No? Hindi siya natukso na kunin ng isang bagay na hindi kanya. Kaya walang maibibintang sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit yung ikalawang Adan ay higit ang ginawa. Greater ang kanyang accomplishment. O si Adan ang naging daan upang ang lahat ng tao ay magkasala, si Kristo ang magiging daan upang ang tao ay matubos sa kasalanan at huwag ng parusahan ng Diyos. Sapagkat kung inako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang iyong kasalanan, sino magpaparusa sa iyo? Kung mismong si Kristo ang hukom, ay siya mismo ang tumubos sa iyong kasalanan. Paano ka hahatulan ng sarili mong hukom? Ay siya rin ang nag-absuelto sa iyo. Siya rin ang hahatol sa iyo. Kung ang Diyos ang siyang magpaparusa, tapos sinatisfy ni Jesus Christ ang puot ng Diyos, paano pang hindi mapapawi ang puot ng Diyos? Ang kanyang bugtong na anak na Diyos din, ang pumawi sa puot ng Diyos. Kaya sa Romans chapter 5 verse 1, di ba, ang sabi doon, yamang napawalang sala na tayo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Yun ang sa Romans 5:1. Kaya ikinuwento ni Apostle Paul yung kanyang inelaborate kung bakit tayo mayroon ng kapayapaan sa harapan ng Diyos. Dahil tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan at ng kasalanan at ng kamatayan. So ginawa si Adan namatay dahil sa kanyang pagsuway. Si Kristo ay namatay hindi dahil sa kanyang pagsuway, kundi sa pagsuway ng lahat ng taong nagkasala na makasalanan. Hindi para sa kanya ang kamatayan niya. Si Adan dapat talagang mamatay dahil siya nagkasala. Si Jesus hindi siya namatay dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa mga taong kinamatayan niya. Mayroon siyang tinubos na buhat sa angkan ni Adan.
na yung mga yon yung sumasampalataya sa kanyang ginawa na pagtubos. Kaya kung imputed ang guilt, si Jesus Christ naman, inimpute sa atin yung righteousness. So, meron tayong imputed righteousness ni Christ. Na hindi na ang nakikita sa atin ng Diyos yung ating guilt, yung ating sin, yung ating sinful state, yung ating sinful nature. Ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yung sinasabi ni John MacArthur na when Jesus is on the cross, it is myself who's hanging on the cross. Diba? And when Jesus lived His life on earth, He lived my life. So, active obedience and passive obedience siya. Na si Jesus ay sumunod sa Diyos. Ako na hindi makasunod, ay para nang nakasunod. Dahil ako kanyang nirepresent. Yung mga kautusan ng Diyos, hindi ko kayang sundin, sinunod ni Jesus para sa akin. At dahil sa kanyang active obedience na yon, na kanyang sinunod ang hindi ko kayang sundin, at kanyang ginawa hindi ko kayang gawin, ako ngayon ay malaya na. Diba? Sa sumpa ng hindi pagsunod. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ako makasunod. Kahit sa sarili kong lakas, kahit anong fulfill ko sa 10 utos, kahit kailan hindi ko kaya yan. Pero ginawa ni Jesus, He actively obeyed the law. Para ako na namumuhay sa ilalim ng kautusan na hindi kayang sundin, ay kanyang maitawid. At nung siya mamatay sa cross, as if I'm dying on the cross. Ako na, siya na ang namatay para sa akin, hindi na ako. At nang siya mabuhay na maguli, my life is hidden in Him. So I will be resurrected again when I die. Because Christ obeyed, I have also obeyed. Because He's my Savior from the curse of sinful nature. He has no sinful nature, but He took my sin. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ginawang kasalanan para sa atin. Yung kasalanan natin ay kanyang pinagdusahan doon. Ang buhay ko ay kanyang ipinamuhay sa mundo na dapat ako ang susunod. Hindi ako makasunod, siya ang sumunod. Noon sa krus, ako rin yon. Dapat ako ang naroon at ako'y may walang hanggan sa Diyos. Pero siya rin ang namatay para sa akin. Kung siya'y mabuhay na maghuli, ako rin yon. Ako'y kanya rin bubuhayin muli. Kung paanong tinalo niya ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng kautusan, nakasunod siya sa lahat. Ako rin ay parang nakasunod na rin. Dahil ako'y sumampalataya. Kaya ang kaligtasan is by grace alone, through faith alone. Not by religion. Hindi sa religion. Hindi mo kayang iligtas hindi ka kayang iligtas ng religion. Ang religion mo, makasalanan din ang mga leader. Hindi rin perfecto ang religion mo. May mga batas din pinapatupad sa religion na hindi na ayon sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-ain pa ng mga handog o magsikap sa sarili mong katuwiran na pabanalin mo yung sarili. Hindi mo kaya yun. So hindi ka kaya iligtas ng religion, hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili kahit anong banal-banal mo dito sa lupa, kahit pa ikaw na si perfecto ang pangalan mo, si Mang Perfecto, di ba? Di makulangan, di ba? Pipito, sobra sa 7, kulang sa 8. Wala pa rin, no? Kahit na perfect pa ang pangalan mo, wala pa rin. Kahit pa Jesus ang ipangalan sa iyo ng nanay mo, lalo magkakasala ang nanay mo, pati ikaw. Mumurahin ka, namumura pati ang Diyos. So, kaya huwag ipangalan ang pangalang Jesus. Kasi talagang hindi mo kayang hindi murahin yun. Dahil yung taong nakapangalan ng Jesus ay talagang makulit yun. Diba? Kakasala lang kayo lagi, lalo mababanggit mo sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Kaya tao, wala kahit sinong tao makapagligtas sa sarili niya. Kaya ang dahilan kung bakit si Kristo naging tao. Siya ay perfectong tao, perfectong Diyos. Siya din ay Diyos. Kasi ang babayaran ng utang ay Diyos din. Dapat ang magbabayad din ay Diyos din. Hindi pwedeng ang magbayad sa Diyos ay tao lang kasi napakataas ang standard niya. Kailangan Diyos din. At sinong tao ang kayang kumantay sa Diyos? Kaya si Jesus na Diyos ay nagkatawan tao. Kaya sabi rito ay dito sa verse 17, sapagkat sa pagsuway ng isa, referring to Adam, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa,
Lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob na katuwiran, imputed righteousness, sa pamamagitan ng isa na sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, referring to Adam's disobedience, ay dumating ang hatol sa lahat ng tao sa pagdurusa. Gayon din naman, sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran ni Jesus, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, referring to Adam, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, referring to Jesus Christ, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapagpasagana, datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay maghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesucristo sa ikibubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. So salvation came to all those who believe through the Lord Jesus Christ by His obedience. Akala lang natin yung blood niya ang tumubos sa atin. Hindi. Yung buong buhay niya. Yung active obedience and passive lang yung blood eh. Yung pagkamatay niya is passive eh. At saka yung hindi niya paggamit ng kapangyarihan niya bilang Diyos, passive. Pero yung kanyang active obedience, yun ang dahilan kung bakit tayo talaga itinuring na nakasunod. Kasi kung ikay sumasampalataya kay Kristo, parang itinuring ka ng Diyos na parang ikaw na ang nakasunod, kahit hindi ikaw ang sumunod. At yun ang tawag doon ng substitutionary. Substitute niya ang kanyang buhay sa atin. Substitution. Parang sa basketball, di ba? Di mo na kaya. May 4 fouls ka na eh. Isa ka na lang. Gagraduate ka na. Pasok! Para matapos ang laro at para kayo manalo, isang perpektong manlalaro ang inilagay. Kahit doon sa 68-footer, isang kamay lang, swak! Di ba? Kasi Diyos siya eh. Kaya niyang gawin na. Perfecto siya. Pag nagpasa siya, perfect pass. Paano hindi kayo mananalo? Kontrolado pa niya yung pag may tumira, pasok. Kapapasukan niya, pasok. Panalo ka talaga. Walang pagkatalo. Ang substitute natin, ang pinakamagaling. Yun ang substitute na ibang klaseng substitute, no? Hindi ipinasok muna. Kumbaga, pamatay siya. Siya yung Stephen Curry. Diba? Pang final minutes. Final 2 minutes, no? Ang lamang 10. Pasok si Curry. Just very low illustration, very basic illustration na hindi kayang ilarawan yung ginawa ni Jesus, kasi ang kanyang ginawa buhay na walang hanggan. Ipinanalo niya tayo. Laban sa lahat, laban sa kasalanan, laban kay Satanas, laban sa pagkabulo. Hindi na, kasi pag tayo ay binuhay na muli, wala nang pagkabulo. Itong katawang ito, magiging perfectong katawan. Hindi na tatabla ng bala. Wala nang pisikal na makakapagsakit dito. Walang luha, hindi ka makarasan luha. Walang kamatayan, walang sakit. Kasi walang kasalanan, magiging free. Kaya ang kaligtasan ay may 3 aspects eh. Una, salvation from the penalty of sin. Yun. Pag ikaw ay sumampalataya, hindi ka na parurusahan. Tapos ikalawa, pag sumampalataya ka, you are saved from the power of sin. Being saved. You are being saved. Buhay ka pa, ba? Nakakaranas ka na ng pagbabago. Hindi ka pasamay-pasama. Ikaw ay pabuti ng pabuti. You are being saved from the power of sin. Yung kasalanan sa buhay mo, nakakaya mo ng paglabanan. And yung third, final, glorification. Sanctification yun, yung ikalawa.
Yung third aspect of salvation is salvation from the presence of sin. Mawawala na sa iyong katawan na physical ang kasalanan. At hindi ka na makakaranas ng lahat ng anumang dulot ng kasalanan. Ng guilt, ng pagkatakot sa Diyos, ng pain dahil sa kasalanan, sorrow, ng kawalan ng kapayapaan. Kasi ang kasalanan ang dahilan din, isa sa dahilan kung bakit tayo may kabigatian, walang kapayapaan, walang kasiyahan. When you have no sin, complete ka na. You don't need anything anymore to make you happy. Because you are free from the very presence of sin that makes you unhappy and uncontent o discontent. So, yun yan. So, yun ang ginawa ni Jesus. Pero sa Romans chapter 6, hindi ibig sabihin, ligtas ka na. Sabi sa chapter 6, yun ang pag-aaralan natin. Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan dahil sa ginawang ito sa atin ni Jesus? Diba? Yun yung chapter 6. Pagka sa chapter 7, sinasabi ni Pablo, ako'y bilanggo ng katawang ito. Di ba? Kasalanan. In chapter 8, yung wala nang hatol sa sino man nakikita. Chapter 9, nandyan yung election. Sino yung masisave mula sa Israel at sa mga Gentile? May pinili ang Diyos. Before Esau was born, Esau I hated, and Jacob I loved. Matindi ito. Kaya hindi sa sariling gawa, kundi sa desisyon ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Hindi ka pa tao. Ika'y itinakda na ng Diyos na piliin niya sa lahat ng tao sa mundo. Isa ka sa mga pinagtuunan ng attention, ng affection ng Diyos at ikaw ay maliligtas sa takdang panahon. Election unto salvation. Wala ka pang nagawang mabuti o masama, iniligtas ka na ng Diyos. At magmamanifest yun sa takdang panahon, tatawagin ka niya. Gagamitin niya lahat ng kaparaanan, ng instrumento sa tinakdang panahon upang kahit anong tanggi-tanggi mo sa Diyos, kahit anong ayaw mo sa Diyos, kahit anong gawin mo pang kasalanan, tahasang pagre-rebellion sa Diyos, kung ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw lang ay tupang naligaw. Isang araw, hanapin ka ng pastol at ibabalik ka sa kawan. At ang daan ay hindi yung pintuan ng iglesia, kundi si Kristo mismo. Hindi ang pintuan at ang sino man pumasok ay maliligtas. Hindi yun. Kundi personal. Anong ibig sabihin ni Kristo nang sabi niya, ako ang pintuan? Hindi yun iglesia ni Kristo. Noong unang panahon, pag nagpapastol ang mga pastol, ang kanilang mga tupa ay kanilang dinadala sa isang dalisdis. Kung saan ay kanilang sa likod ay mayroong dalisdis para hindi makapasok ang mga mani nila. Tapos maglalagay sila ng mga bato, patong-patong sa gilid. Tapos naroon ang mga tupa. Tapos may pinto. Siya ang pintuan. Walang pintuan na ano. Siya ang nasa pinto. Literal na siya ang pintuan. Walang tulisang makakapasok. Walang lobong makakapasok over my dead body. Hindi na yung pintuan, pinangalanan mo ng Kristo, yun ang pintuan. Hindi. Si Kristo mismo ang pintuan. Sa Kanya ka mananampalataya. Sa Kanya ka papasok. Siya ang makakakilala sa iyo pag ikaw ay papasok nang ikaw ay illegal. Kung tulisan ka, bawal. At sino naman makakapanalo kay Kristo na totoo? Di ba? May makapasok na hindi totoo. Papapasukin lang niya yung tupa, hindi yung lobo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus, sasabihin niya, ako ang pintuan. Ginawa niyang pintuan ng iglesia eh. Hindi yun. Alam yun ng mga pastol. Pag sabing, ako ang pintuan ng mga tupa, ibig sabihin, doon siya natutulog talaga sa pinto para walang makapasok at makalabas. Oh. Siya ang pintuan. Hindi kahoy. Hindi plywood na pinagdugtong-dugtong para pumapal, di ba? Para pintuan na. O marmol. Tapos pangalanan mo ng iglesia ni Kristo. Ito ang pintuan. Mali. Maling interpretasyon. Yeah.